Dito rin po natin ipagpapatuloy no, ang pangangaral ng salita ng Panginoon sa hapong ito. At magpo-focus po tayo sa Genesis chapter 9, verse 18 hanggang 29. Verse 18 hanggang 29. Now, may tanong po ulit ako sa inyo. Naranasan nyo na ba yung habang nagbabasa kayo ng Biblia, mapapatigil na lang kayo at mapapatanong kung paano at bakit nangyari yung ganong bagay na binabasa ninyo? May mga ganun po ba kayong mga moments? Paano yun? Ano to? Anong kinalaman nito? Anong kahalagahan nito? Sino to? No? At kung minsan, dahil hindi mo rin nga talaga alam, ay tinatanggap mo na lang ito at nilalampasan. May ganun po ba kayong pagkakataon? No, nabasa ko to, kaya lang hindi ko talaga alam kung ano to, or bakit nandyan yan, pero sige na lang. Parang ganun. Naranasan nyo na yan? Okay, lahat tayo. Maaring ang impormasyon na yon ay hindi na ganun kahalaga. Nakita natin na siguro hindi naman need or ganun kahalaga yon. Dahil nakuha mo na o naintindihan mo naman yung kabuuang buod at nakuha mo na yung mensahe na sentro doon sa salaysay na yon, no? Or pahayag na yon na binasa mo. Kung kaya, hindi mo na nakikita yung kahalagahan na alamin pa yung ano ba yun yung kahit maliit na impormasyon na kasama doon sa salaysay na binabasa. Samantalang wala namang problema doon. Dahil nga, ayun nga, nakuha mo na yung sentro ng mensahe. Ngunit, gusto kong ibahagi sa inyo na mahalaga pa rin pala. Na mahalaga pa rin pala yung pag-alam sa mga ganong sitwasyon. At ilan sa mga magiging epekto noon ay probably mas mapapamangha ka sa Panginoon. No, na alam niyo yun, yung pagkaunawa niyo ng maliit na impormasyon na yon, magbibigay yon sa inyo ng encouragement na mamangha pa sa kagalingan ng ating Panginoon. At mas makikilala mo siya na mag-uudyok din sa iyo na ng mas lumalaking paghanga at respeto sa Diyos. At makakatulong din ito sa iyong pamumuhay na may takot at may kabanalan. So in that just simple no, na pag-alam sa maliit na impormasyon na yon, malaki ang magiging epekto nun sa atin. At higit sa lahat, mas maunawaan mo ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. No? Now, kaya napaka-importante ang pag-unawa ng bawat impormasyon. Okay? Bawat pahina, bawat tagpo, or bawat salaysay, or even bawat tao na mababasa natin sa salita ng Diyos. At iyan po ang naranasan ko. Personally, habang inaaral at hinahanda ang sermon na ito para sa hapong ito. At nawa, makita nyo rin at maranasan nyo rin iyon. At atin po niyang titingnan sa salaysay na ating binasa lang kanina. Ngunit gusto ko pong anyayahan kayo na magsitayo tayong muli at basahin natin muli ang parte ng Genesis 9 na kung saan tayo po ay magpo-focus. At ito po ang salita ng ating Panginoon sa hapon na ito. Basahin natin from verse 18 hanggang 29. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ay isang ama ni Kanaan. Ang mga ito ang tatlong mga anak ni Noe, at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Uminom siya ng alak at nalasing, at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. At nakita ni Ham na ama ni Kanaan ang kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kumuha sina Shem at Japhet ng isang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng paatras, at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Nagasing si Noe sa kanyang pagkalasing,
at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At kanyang sinabi, sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ng Panginoon, ang Diyos ni Shem, at si Kanaan ay magiging alipin niya. Palawakin ng Diyos si Japhet, at siya'y titira sa mga tolda ni Shem, at si Kanaan ay magiging alipin niya. Nabuhay si Noe ng 350 taon pagkaraan ng baha. Ang lahat na naging araw ni Noe ay 950 taon at siya ay namatay. Tayo po yung manalangin. Patuloy kaming humihingi ng karunungan at kaunawaan mula po sa iyong salita. Turuan mo kami, O Diyos, na mamangha at patuloy na lumaki ang aming pagrespeto, pananampalataya at pagkatakot sa iyo, Panginoon, na makita namin ang kamanghamanghang salaysay na ito, na kung gaano ito kahalaga sa kasaysayan ng pagliligtas, na kung paano mo isinagawa ang iyong ipinangako ng pagliligtas para sa mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa biyayang ito. Ito aming panalangin. Amen. Tayo magsiupo. Okay. Sa simula ng chapter na ito, in Genesis chapter 9, nakita natin kung ano ang mandato ng Panginoon. Natatandaan niyo yun? Kung ano yung mandato ng Panginoon sa mga tao sa pagsisimula dito sa bagong simula na nangyari. Nakita din doon kung paanong ang mga mandato na iyon ay tunay na pagpapala ng Diyos sa mga tao. Diba? Magparami, mamahala, tamang pagkain, at pagpapanatili sa hustisya. So lahat ng iyon ay mandato, utos, at lahat ng iyon ay pagpapala sa Diyos. Nakita din natin doon ang gagawin naman ng Diyos, ang kanyang tipan sa mga tao. Hindi lang sa mga mananampalataya, but yung tipan na yun ay para sa lahat ng tao, pati ng mga hayop. Nakita natin doon kung gaano nakakamangha ang biyaya ng Diyos na kanya munang inilagay ang kanyang bow. No? Inilagay niya muna yung kanyang pana sa langit na siyang nakikita natin bilang bahaghari. Tatandaan ng mga bata. Tanda ito ng kanyang tipan, no? Na hindi na muli lilipulin ng mga tao at ang mga hayop sa pamagitan ng tubig o baha. Sa atin namang pagpapatuloy sa parehong chapter, makikita naman natin ngayon ang isang pangyayari. Ito ay pangyayari, mga kapatid. Ito ay isang pangyayari sa unang bahagi ng bagong simula. So this is the first event, no? Doon sa first na mga moment or time doon sa pagsisimula ng bagong simula. At mga kapatid, listen to this. Ito ay importante. Yung salaysay na to, napaka-importante ng salaysay na ito. At ito ay may kinalaman sa pagpapatuloy na pag-unfold or patuloy na paglantad ng kasaysayan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ganun ka amazing itong salaysay na ito, no? And my prayers that you will see that. Simulan natin sa verse 18. Sabi sa verse 18, ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ay siyang ama ni Canaan. Now, dito makikita natin na parang tila pagpapakilala muli, di ba, sa mga anak ni Noe. We already know them. Nasabi na yan sila mula sa chapter 6. Pero inulit, no? Pinakilala muli. Ito yung tatlong anak ni Noe. Ngunit, may mapapansin kayo dito na bagong pangalan. Di ba? May bagong pangalan. Sino yun? Ayon si Canaan. And this is very important. Dito iikot yung mensahe. No? Ito ay magbibigay sa atin ng hint kung ano ang isa sa mga mensahe na sentro ng salaysay na to. Okay? Mas makikita natin ngayon, mamaya. Mamaya-maya muna konti. No? Patuloy muna tayo. Verse 19.
Ang mga ito, ang tatlong mga anak ni Noe, at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Pakinggan niyo po yon. Sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Dito ay matututunan natin na ang lahat ng tao na nabuhay mula sa panahon pagkatapos ng baha, after the flood, at patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan at mabubuhay pa sa hinaharap, ay nagmumula sa tatlong mga anak ni Noe. Okay? Kayo, tayo, we came from these three, no? Kay Shem, Japhet, at Ham. Sa makatuwid, pinapakita sa atin dito ang origin, no? Or yung pinagmulan ng mga tao. Pero, mababasa nyo sa New Testament, tayo nagmula kay Adan at Eva. Well, hindi yun mali. Tama yun. Bakit? Si Noe, nagmula lang din yan kala Adan at Eva. So basically, lahat ng tao ay mula pa rin kala Adan at Eva. Ngunit, sa ating pagpapatuloy, makikita natin dito o mas magiging malinaw dito kung nasaan ang linya na kung saan magmumula ang binhi ng babae. Na siyang magliligtas sa mga makasalanan. Ito yung kahalagahan nun. No? Na makita natin, na makita ninyo kung saang linya na magmumula ang binhi ng babae. Bakit yun kailangan? Kung matatandaan nyo, bago pa ang baha, malinaw nating nasubaybayan ang linya. Di ba? Linya ni Cain at linya ni Seth. Napakalinaw, di ba? Bago ang baha, linya ni Cain at linya ni Seth. Malinaw doon kung nasaan magmumula ang binhi ng babae. At saan yon? Sa linya ni Seth. Napakalinaw, Seth at Cain. Ngunit, pagkatapos ng baha, nawala na yung linya ni Cain. Di ba? Nalipol na yung linya ni Cain. Nalipol din ang linya ni Seth. Di ba? Ang natira na lang is si Noe, in which siya ay mula sa linya ni Seth. So, ang nagpapatuloy dito is linya ni Seth. Kaya lang, may tatlo siyang anak. May tatlong anak si Noe. Di ba? At dito sa verse 19, sinabi ng lahat ng tao, sa lupa ay magmumula sa tatlong anak ni Noe. Kung kaya, maaari nating matanong ngayon, saan? Kanino? Sa tatlong ito, magpapatuloy ang linya na kung saan magmumula ang binhi ng babae. Naririnig niyo po yon? Yun dapat yung titingnan natin kasi from the beginning of Genesis chapter 3, ang ini-expect natin is yung binhi ng babae. So wag kayong mawawala doon. No? Wag kayong mawawala doon. Yun ang dapat nating makita ngayon. At iyon ay malalaman natin sa mga susunod na mangyayari dito sa tagpong ito. Yun yung kahalagan ng tagpong ito. We will now see nasaan at anong linya magpapatuloy kung saan magmumula ang binhi ng babae. Tingnan natin, verse 20. Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. So ito yung una, no? Dito natin makikita ano ang trabahong ginawa ni Noe. Iyon ay ang pagtatanim. Now, bagaman natutunan natin na ibinigay na ng Panginoon kala Noe ang mga hayop, di ba? Bilang kanilang pagkain. Di ba? Binigay na 'yon, di ba? Dito sa unang bahagi. Pero in simple logic, no, kung isipin lang natin, mas madali pa rin sa kanila ang pag-reproduce ng pagkain mula sa pagtatanim. Di ba? Kaysa sa hayop, mas mabilis yung plants, no, mag-reproduce. So, it's a common sense na makikita natin bakit ganun ang ginawa ni Noe. Ngunit, kung papansinin niyo po, merong specific na halaman na binanggit, no? At ang halaman na yon ay ang ubas. Ubas, grapes. Ang kahalagaan ng impormasyon na ito ay makikita natin sa susunod naman na verse. Now, let's go to verse 21. Tingnan niyo po yung Bible niyo, no? Verse 21, uminom siya ng alak. Okay?
Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. Yun yung kahalagahan bakit sinabi na nagtanim si Noe at ang tinanim niya ay ubas. Bakit? Alam natin na ang alak or specifically wine ay nagmumula saan? Sa ubas. Ayun yung importance nun. Dito na verse na ito, makikita natin na mula doon sa ubas na naging wine, na naging alak, si Noe ngayon ay uminom. Kaya lang, hindi lang siya uminom, nagpakalasing siya. At bilang footnote mga kapatid, kailangan nating tandaan, okay? Ang pag-inom ng alak ay hindi po kasalanan. Ulitin ko po, hindi kasalanan kapag ang isang tao ay uminom ng alak. Ngunit, ang labis na pag-inom nito na humahantong sa kalasingan ay matatawag na po natin bilang kasalanan. Gaya nga ng sabi sa Proverbs chapter 20 verse 1, ang alak daw ay manunuya. Ano may manunuya? Parang manlilin lang or seducer, parang ganun. No? Nangaakit, yes. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang naliligaw nito ay hindi matalino. So you see, kapag isang tao na overdose na nung alak, dun na, yung taong yan ay hindi matalino. Ibig sabihin, nagkakasala yan. No? At tunay nga na nahulog sa kasalanan ito si Noe. Ulitin ko po, nagkasala si Noe. No? At dagdag pa sa kasalanan ito, ay sabi dyan sa verse 21, siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. No? Ang nangyari po dito, hindi po siya dahil sa kalasingan, hindi niya namalayan na nahubad na siya. But ang nangyari dito, dahil sa kalasingan niya, siya'y naging, kumbaga, nawala yung control niya. At nagubad siya, and next week, Lord willing, ipapakita ko po yung kahalagahan ng pagiging hubad or yung nakedness. We will focus on that. The nakedness and the gospel. Papakita po natin yan next week. But we'll just focus on exegesis ng pangyayaring ito. Now, bagaman, mga kapatid, hindi rin kasalanan ng paghuhubad. Hindi pa ako tapos. Hindi kasalanan ng paghuhubad sa loob ng iyong tolda o silid. Hindi kasalanan yon. Okay? Ngunit, dito ang nangyari dito ay pagpapakita na si Noe ay nawalan ng kontrol. Gawa ng kanyang kalasingan. Again, nawalan siya ng kontrol. And dapat, di ba, sabi, kaya nga, ganun, kinukumpara ni Pablo ang pagiging consumed ng spirito at ng alak, di ba? Kasi ang spirito is self-control, but ang alak is walang remote control. Di ba? At mula sa pangyayaring ito, importanteng makita natin na dito pinapakita ang katotohanan na bagaman po mga kapatid, ang mundo sa panahong ito ay hinatulan na ng Diyos. Di ba? Dahil sa kasalanan, nilipol na. Tinanggal na ng Diyos yung mga makasalanan. Ang naiwan na lang is itong mga matuwid at banal. Sila Noe. In-erase na yon. Pero dito pinapakita ngayon sa atin na bagaman masasabi nating na-reset na, nagkaroon na ng bagong simula, hindi pa rin po nawala yung kasalanan. Sin remains. Yan yung isa sa mga katotohanan na pinapakita dito. At kung papansinin ninyo, ito ang pinakaunang event. No? Ito yung binabasa natin yan. Ito yung pinakaunang event na nangyari pagkatapos ng baha na itinala o isinulat dito sa kasulatan. This is the very first event, yung pangyayari kumbaga. No, maliban doon sa pagbibigay ng tipan ng Diyos. But the very first event na nangyari is ito. At alam nyo, anong event na to? Kasalanan. The very first event na nangyari after baha is sin. Pagkakasala. At makikita din natin dito na kahit ang tinatawag na banal, di ba? Si Noe tinawag na banal, di ba? Siya'y tinawag na matuwid sa harapan ng Diyos, di ba? Nabasa natin yan in previous chapters.
Pero dito natin makikita na bagaman tinatawag silang banal o matuwid, maaari pa rin makagawa ng kasalanan. At tunay na nakagawa siya ng kasalanan. Kasi minsan, siguro nung hindi pa natin nabasa tong chapter 9, nung binabasa natin yung previous chapter at nabasa natin na si Noe, isang matuwid, siya'y kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, minsan, kung doon ka mag-i-stop, ang may isip mo, grabe si Noe, no? Grabe talaga si Noe. I want to be like Noe. No? Pero kung babasahin nyo patuloy in chapter 9, he sinned against the Lord. No? Kaya nga, pinapalakas dito sa pangyayaring ito, yung katotohanan na ang kaligtasan ay biyaya lang po talaga mula sa Diyos. Okay? Gaya nga ng sabi ko sa accountability group meeting namin kahapon, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang gawin muna yan bago mo masabing ligtas ka. Ang kailangan mo lang gawin is magtiwala ka na yung hindi mo pagiging tapat ay ginawa na ni Kristo para sa iyo. Siya ang naging tapat para sa iyo. Yung hindi mo magawang hindi pagkakasala, ginawa na yun ni Kristo. Kaya maniwala ka lang, magtiwala ka na ang kapatawaran na kailangan mo ay na kay Kristo. At yun ay maliligtas ka. Ganon din po si Noe. Naging banal siya, tinawag siyang banal at matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil siya'y perpektong banal at hindi nagkakasala, but dahil siya'y nanampalataya sa Diyos. At dito, pinapakita talaga na siya'y naligtas sa biyaya lang. Bakit? Nagkasala si Noe. No? At walang ibang makakapagpanatili ng ating kaligtasan kundi ang biyaya lang po ng Diyos. Dahil kung ito ay sa pamagitan ng ating gawa or performance, makikita natin ang ating mga sarili na may pagkakataon talagang tayo ay nagkakamali. No? So dito makikita natin ang biyaya ng Diyos kay Noe. At makikita natin dito na yung binanggit sa mga nakarang chapters patungkol kay Noe na siya ay taong matuwid, hindi po iyon nangangahulugang siya ay walang kasalanan. So, kapag babalik kayo in chapter 7 or chapter 6, kapag nabasa nyo si Noe ay walang matuwid at banal, do not think of it as, wow. But isipin nyo yun as biyaya ng Diyos. Okay? Dito natin makikita ng malinaw na may mga kasalanang nagagawa si Noe. Ngunit siya ay naging matuwid at banal dahil sa biyaya ng Diyos at siya ay nanampalataya sa Diyos. Iyon ang isa sa mga dapat natin makita, no, sa salaysay na to. And that is just a footnote. Ibig sabihin, hindi yun yung pinakasentro na message, but makikita natin yon. Ngayon, patuloy tayo. Verse 22. At nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Now, kung titigil tayo dito sa verse 22, kung hihinto tayo dito sa verse 22, maaari natin maisip na, wala namang mali dito. Diba, kung babasahin mo siya, okay, pumasok siya sa tolda, nakita niya yung tatay niya, lumabas siya, sinabi sa dalawang kapatid. There's nothing wrong with that. Tama? Wala namang harm doon, di ba? Ngunit, kung ating ipagpapatuloy, tingnan niyo yung verse 23. Kumuha, di ba sinabi ni Ham kay Japhet at Shem. Anong ginawa nila, Japhet at Shem? Verse 23, kumuha sina Shem at Japhet ng isang balabal. Kumuha silang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa. No? Parang nagano sila ba, no? Dalawa. Pagkatapos, lumakad sila ng patras. At tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod. Ibig sabihin, habang papalapit sila, hindi nila tinitingnan. Di ba? At hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Now, what happened here? Taliwas sa ginawa ni Ham na tumingin, hinayahang hubad ang kanyang ama, at isinaysay pa ang kahubaran nito. Sina Shem naman at Japhet ay iniwasang makita ang kanilang ama na hubad. At
tinakpan nila ito. Kung gayon, pinapakita sa atin ngayon na may mali. Merong mali sa naging aksyon ni Ham. Di ba? Hindi man direkta, pero kung babasahin mo ng mabuti, may mali kay Ham. At tunay nga dahil, sabi sa verse 24 and 25, anong sabi sa 24 and 25? Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. Okay, ano ngayon kung nalaman mo? Verse 25. At kanyang sinabi, sumpain. Sumpain si Kinaan. Siya ay magiging alipin ng mga alipin ng kanyang mga kapatid. Ang ginawa po ni Ham ay nagdulot kay Noe upang sumpain ang anak nito na sino? Si Kinaan, na magbibigay sa atin ng kaunawaan na mali ang ginawa ni Ham. Tama? Mali yun kasi nga kinurse siya eh. Di ba? Hello? Naririnig niyo? Mali yun. Dahil nga sinumpa siya. Ngayon ang tanong, anong mali doon? Di ba? Anong mali doon? Kasi hindi direktang sinabi. Anong mali doon? Kung babalikan natin yung verse 22 at 23, ang pagkakamali ni Ham dito ay ang kawalan ng kanyang respeto sa kanyang ama. That's the first thing. Kawalan ng respeto sa kanyang ama. At kailangan nyo pong malaman, mga kapatid, na ang kahubaran ng tao ay connected sa dignidad ng tao. Tama? Ibig ko pong sabihin, isang malaking kahihiyan na makita kang hubad ng ibang tao. Di ba? Pera na lang kung gusto mo ng maraming pera. Di ba? Pero, dito, sa pangyayaring ito, ang hindi pagtakip ng mata ni Ham ay pagpapakita ng kanyang pambabastos sa kanyang ama. At ang hindi niya pagtakip sa hubad na katawan ng kanyang ama ay pagpapakita ng walang pagpapahalaga ni Ham sa dignidad o kahihiyan ng kanyang ama. He doesn't care. At tunay nga, dahil ang sunod niyang ginawa ay ano? Anong ginawa niya? Sinaysay. Isinaysay. Sa English pa, isinaysay. Di ba? Isinaysay niya. Sa ating lengguwahe pa, yes, sa halip na itagong kahiyan ng kanya, chinismis niya pa ito. Okay? At maaring gusto niya pang madagdagan ang kahihiyan ng kanyang ama, kung kaya pinagsabi niya ito. So dito niyo makikita yung hidden na hindi ko alam kung may galit ba si Ham sa kanyang ama na gano'n na lamang ang kanyang ginawa. We do not know. Pero what we see here is that hindi niya nirespeto ang ama niya at wala siyang pakialam sa dignidad ng kanyang ama. Hindi gaya nung dalawang kapatid. Anong ginawa? Tumalikod. Pagpapakita ito ng respeto sa kanilang ama. Di ba baliktad? At pag-iwas na madagdagan pa ang kahihiyan ng kanilang ama. At hindi din nila ito pinagsabi sa kanilang mga asawa. Pagpapakita na hindi nila gustong mapahiya pa sa ibang tao ang kanilang ama. Kita niyo yan? Kaya malinaw ang pagkakamaling ginawa ni Ham dito. At magandang aral ito sa atin at paalala kung ano ang dapat nating maging reaksyon kapag ang isa nating kapatid, no? Lalong-lalo na yung mga namumuno sa atin. O kanina ang topic natin is about pastors. Lalo na sa mga pastor natin, anong dapat nating maging tugon kapag sila ay nahulog sa kasalanan? Hindi dapat natin ipagbunyi ang kanilang pagkakamali, mga kapatid. No, siguro, kinorek ka, tapos sinintay mo lang magkamali ito, tapos nagkamali yung pastor mo, buti nga sa'yo. No, mali yan. No? Hindi dapat natin ito ipagsabi, lalong-lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Huwag kayong ganun. May pastor namin, pogi, pero mukhang pera. Di ba? Ang tamang tugon po dito, iyon ay ang pagpapanalangin. Alam na natin yun. Pagpapanalangin at pangalawa, dapat may pagpapatawad. No?
pagtatama at paggabay tungo sa pagtalikod sa naturang kasalanan. At lahat ng ito ay ginagawa ng may pag-ibig. No? Ganun po dapat tayo sa bawat nagkakasalang kapatid. Okay? And again, that is another footnote. Footnote lang po yun kasi again, hindi yun ang sentro ng mensahe dito. But nakikita natin yun. Kaya footnote lang siya. Kung babalik tayo, verse 25. Sabi dan, ulitin ko po, no? At kanyang sinabi, sumpain si Cainaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Gusto ko pong pansinin ninyo, mga kapatid, na ang sinumpa dito, hindi si Ham. Ang sinumpa dito, si Cainaan. Nakita niyo yun? Ang tanging impormasyon meron tayo so far, kay Cainaan ay sa verse 19. Anong impormasyon na yon? Na nagsasabi na si Cainaan ay anak ni Ham. That's the only information that we have. Biruin mo, magbabasa ka Genesis 1, umabot ka Genesis 9, biglang may Cainaan. Di ba? Ngayon, ang tanong, bakit si Cainaan? Bakit si Cainaan ang sinumpa? At bakit hindi si Ham? At anong kinalaman nitong pangyayaring ito, sa buong salaysay ng Genesis? Bakit sinulat ito ng Espiritu Santo sa pamagitan ng nagsulat nito? Anong kahalaga nun? Di ba? At lalong-lalo na, anong kahalagaan nito sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos? Mga kapatid, ito na yon. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito ang isa sa mga halimbawa na sinasabi ko na may mga pagkakataon na may mga impormasyon na mababasa ka na lang at mapapatanong ka na lang kung anong kahalaga nun at kung ano kaya yun. Ngunit mahirap makita ang sagot. Di ba? Kayo alam nyo? Di ba kung babasahin mo lang yan plainly, yung salaysay kung saan ito nabanggit, ay hindi natin alam. Di ba? And again, isa ito sa mga halimbawa. Iyon yun. Nakita nyo? See you next Sunday. So, may ganun, ano? Joke lang po. Bagaman, masasagot ito sa Biblia, ngunit ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pagbabasa. So, if you will just read it plainly, hindi ba talaga yun makikita? Kaya tingnan po natin kung ano talaga ang kahalagaan nito. At ito ang pinakasentro ng tanong sa tagpong ito ay bakit si Cainaan? Yun yung pinaka-center, no? Bakit siya? Bakit si Cainaan ang sinumpa? At bakit siya talaga ang binanggit sa salaysay na ito? Now, upang matulungan tayo na masagot yung tanong na yon, makakatulong sa atin kung ating malalaman, take note of this, sino ang nagsulat ng Genesis? Kailan ito sinulat? At bakit ito sinulat? Yung tatlong tanong na yon ang makakatulong sa atin to answer that. Again, sino ang nagsulat ng Genesis? Kailan sinulat ng Genesis? At bakit sinulat itong Genesis? Para po sa inyong kaalaman, at I think alam nyo na, ang sumulat po ng Genesis, pero hindi lang Genesis, pati na rin po ang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, or yung unang 5 libro sa lumang tipan na tinatawag natin na Pentateuch. Ang nagsulat po nun ay si Moises. At isinulat niya po ito na yung kailan. Sinulat niya ito nung mga panahong sila Moises at ang mga Israelitang iniligtas ng Diyos palabas sa pagkakabihag sa Ehipto ay paikot-ikot doon sa ilang sa loob ng 40 years. Doon isinulat to. Natandaan niyo, di ba? Nakalabas na sila sa Egypt. Then papunta na sila sa Promised Land. Pero nag-ikot-ikot sila ng 40 years sa desert or sa ilang. Doon, nung panahong iyon, doon isinulat ang Genesis, pati na po yung 4, no?
At sa malinaw na dahilan, at isa sa malinaw na dahilan ng pagsulat nito ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 31, verse 24 to 26. Doon nyo makikita yung isa sa mga malinaw, no, na dahilan. Bakit ito sinulat? Deuteronomy chapter 31, verse 24 hanggang 26. Babasahin ko po para sa inyo. Pagkatapos may sulat, take note, di ba? Pagkatapos may sulat ni Moises ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat, yun na yun. Okay? Hanggang sa katapusan, nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Sabi niya, kunin ninyo itong aklat ng kautosan at ilagay ninyo sa tabi ng kaban ng tipan ng Panginoong Diyos. Bakit? Upang dooy maging saksi laban sa iyo or laban sa inyo. Yun yung isa sa dahilan. Ibig sabihin po mga kapatid, ito ay para maging batayan ng Israel. Okay? Sinulat ito upang maging batayan ng Israel at maalala ang ginawa ng Panginoon, yun nga yung pag-alis nila, na magiging saksi sa kanila. Ito yung magiging saksi sa kanila. Kung sila man ay hindi susunod sa Diyos. Yun yung isa sa mga dahilan bakit ito sinulat. At maaari nating sabihin na ito ang magsisilbing gabay nila. Okay? At alam niyo po ba, ang unang pagkakataon na itong librong ito, yung unang 5, ay binasa. Alam niyo kung kailan? Kailan? Unang binasa ito sa lahat ng mga Israelita sa panahong bago sila tumawid ng Ilog Jordan. Ulitin ko po. Unang binasa ito, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Unang binasa yan sa panahon bago sila tumawid doon sa Ilog Jordan. Anong gagawin nila sa Ilog Jordan? Bakit sila tatawid doon? Tatawid sila doon upang sakupin at kunin ang ang lupang ipinangako. Tandaan niyo yung story na yun? Di ba? They have to cross the Jordan River para makuha na nila at masakop na nila ang, again, lupang ipinangako, the promised land. At sa panahong iyon, alam nyo anong tawag doon sa lupang iyon? Alam nyo anong tawag sa the land of the promise? Ano yung tawag doon? Sabi sa Exodus 3:8, listen carefully. Exodus chapter 3 verse 8, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo. This is God talking. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain, malawak, at mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ayun yung pupunta nila. That's the promised land. Sa lugar ng mga Kananeo. Sa makatuwid po, ang lupang pangako ay ang lupain ng mga Kananeo. The promised land is the land of Canaanites. Okay? Naririnig niyo po yon? Nakakasabay kayo? Okay? Sa madaling salita, lupain ng mga anak ni Canaan. Yun yung promised land. Lupain ng mga anak ni Canaan. Ito po ang lupaing ipinangakong ibibigay ng Panginoon. Kanino? Kay Abraham. Tandaan niyo yung promise ng Panginoon kay Abraham? I will give you this land. Natatandaan niyo yan? Sa Bible reading niyo? Di ba? At mababasa natin yung pangakong iyon sa Genesis chapter 15. Now, ano po yung mga Bible niyo? Genesis 15. Punta tayo sa Genesis 15. Verse 7. Verse 7. At sinabi niya sa kanya, sabi ng Panginoon kay Abraham, ako ang Panginoon na nagpapalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang
lupaing ito para angkinin. Ano yung lupaing iyon? Kung pagpapatuloy natin, verse 13, jump kayo sa verse 13. Sinabi ng Panginoon kay Abram, tunay na dapat mong malaman ng iyong binhi. Ibig sabihin, yung magmumula sa kanya. And take note, walang anak si Abraham at this time. Di ba? Pero nung sinabi sa kanya, na dapat mong malaman ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi nila kilala, or hindi sa kanila, at sila'y, ano sabi? Magiging mga alipin doon. Gaano katagal? At sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Narinig niyo yun? Ilang taon? 400 years. Ano tinutukoy dito ng Diyos? Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay magiging pagkaalipin ng mga Israelita saan? Sa Egypt. Nakita nyo? Again, ulit tayo. This is Abraham. Wala pa yung Israel neto nung time na to. Wala pa. Anong sabi ng Panginoon? Bibigay ko sa iyong lupa. Pero bago yun mangyari, ang iyong binhi ay magiging alipin muna sa isang lugar na hindi sa kanila. At papahirapan sila doon. And very specific ang Panginoon. Ilang taon daw? 400 years. At alam nyo, again, ang tinutukoy niya dito, yung Egypt. Yung pagkakaalipin nila sa Egypt. Tatanungin ko kayo, ilang taon na alipin ng Israel sa Egypt? 400 years. Yun. So yung nangyari na pagkakalipin ng Israel sa Egypt is hindi nangyari lang. Sinabi na yun ng Panginoon kay Abraham. Nakikita niyo yan? At kung ipagpapatuloy niyo sa verse 14, ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran, yun nga, yung Egypt yun. Hindi pa sinabi dito, pero alam natin na Egypt yun, ay aking hahatulan. Sabi ng Diyos. At pagkatapos, take note of this, aalis sila na may malaking ari-arian. And you know what happened? In Exodus chapter 12, verse 35 to 36. Huwag niyo na pupuntahan. Alam niyo ano nangyari? Ulitin ko ha. Ito, promise pa lang to ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, hahatulan ko yung bansang iyon. At pag alis nila, marami silang ari-arian na dala. Tingnan niyo kung ano nangyari sa Exodus 12, 35 to 36. Listen carefully. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. At anong ginawa? Sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak, mga alahas na ginto, at mga damit. Binigyan ng Panginoon ng bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila. Kaya't kanilang sinamsam ang mga Ehipsyo. Ibig sabihin, ito po yung fulfillment nung pangako na lalabas sila na maraming ari-arian. You see? Ganun ka-amazing ang Panginoon nyo. Ewan ko na lang, di pa kayo ma-in love. At balik tayo sa Genesis 15 verse 16. Sabi ng Panginoon, sa ikaapat na salin ng iyong binhi, take note of that, sa ikaapat na salin ng iyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng Amoreo. Huh? Again, nandito na naman tayo. May Amoreo na naman. Dito natin makikita, mga kapatid, na ang pangakong pagbibigay ng Panginoon kay Abraham ng lupang pangako ay hindi mangyayari sa kanyang panahon. Bago ko po ipaliwanag yung iba, kailangan nyo maunawaan na pinapahiwatig ng Panginoon dito kay Abraham na ang lupang pangako na ibibigay niya kay Abraham, mangyayari yon kapag patay na si Abraham. Hindi yun mangyayari sa timeline ni Abraham. Bakit? Sabi niya nga dito ba, babalik sila rito sapagkat hindi nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Sabi niya, parang in simple words, not now, pero hindi ngayon. Sa katunayan, mangyayari po yon pagkatapos mamatay ni Abraham. At di ba kanina nabasa natin, kailangan munang maalipin ang kanyang binhi. Ano yung kanyang binhi? Ang Israel. Kailangan munang maalipin ang mga Israelita sa loob ng ilan? 400 years. Dagdag pa doon yung
40 years. Napaikot-ikot sila sa ilang. Di ba? So, bago nila iyon makuha. Bago mapasa kanila yung land of the promise. At anong dahilan? Bakit ganon? Di ba? Bakit hindi na lang, nandyan si Abraham, promise, ibigay mo na. Bakit hindi ganon? Ang sagot, again, in verse 16. Binasa natin kanina. Anong sabi? Sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. So, pakinggan niyo po, not now, Abraham, bakit? Hindi pa kasi lubos ang kasamaan ng Amoreo. And this is very important. No? Alam niyo po ba sino ang mga Amoreo? Hindi niyo alam? Ito ang isa pang tawag sa mga Kananeo. So the Amorites are the Canaanites. So sa madaling salita, not now Abraham, why? Hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Canaanites. Okay? Nakikita niyo po yon? Ibig sabihin po mga kapatid, kung atin pong iintindihin ng mabuti, ang mga Israelita pala ay mga nagsisilbing instrumento ng Panginoon upang ipataw ang hatol ng Diyos dahil sa kasamaan ng mga Kananeo. They are the instrument of judgment ng Panginoon sa mga Canaanites, ang Israel. Sila ang nagsisilbing instrumento ng paghatol ng Diyos. So ibig sabihin, yung pagbibigay ng lupang pangako sa mga Israelita ay hindi lang basta pagbibigay ng Diyos sa kanila dahil gusto lang o trip lang ng Panginoon. Wala lang, trip ko lang, bigay ko sa inyo yun. Why not? I'm God. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, bagkus, hindi yun dahil pinaburan din. No? Hindi rin ito dahil pinaburan ng Panginoon ng Israelita kaysa sa mga ibang bansa. Although yes, they are favored. Kasi nga silang pinili, di ba? They are favored. Pero sa halip, dito natin makikita na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang katwiran. No? At ang mga Kananeo ay nararapat na parusahan at hatulan dahil sa kanilang kasamaan. Dahil sa kanilang kasalanan. At tunay na kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Kaya sabi niya sa mga Israelita, alam niyo sabi ng Panginoon sa mga Israelita, listen to this, Leviticus 18:28. Baka isuka rin kayo ng lupain kapag dinungisan ninyo ito. Gaya ng pagsuka nito sa bansang nauna sa inyo. Sino yung bansang nauna sa kanila? Canaanites. So clearly, na ang pagtanggal ng Diyos sa mga Canaanites doon sa lupain nila ay hindi lang basta pagbibigay ng Diyos sa Israelita, sa mga Israel, but it is a judgment of God sa kanila. Kaya nga sabi, sige, sabi ng Diyos sa mga Israelita, gusto nyo, dungisan nyo yung lupang ito, hindi kayo sumunod sa akin, luluwa rin kayo niya, susuka rin kayo niya, gaya na nangyari nung una. Parang ganun po yun. Okay? Sa makatuwid po, ang sumpa, babalik tayo sa Genesis 9 ngayon. Ang sumpa na ipinataw ni Noe dito sa Genesis 9 sa anak ni Ham na sa Canaan ay prophetic. Kaya ganon. This is prophetic. At babalikan ko po, ito ay binasa. Kailan niya binasa itong Genesis? Binasa ito bago pumasok ang mga Israelita sa lupa ng mga Kananeo. And that is also one important thing na tandaan ninyo. Kailan binasa? Bago pumasok sa land of Canaanites. At mahalaga itong parte na ito sa Genesis 9 dahil ito ang dahilan upang maunawa. Listen to this. Very important po to. Mahalaga itong parte na ito sa Genesis 9 na ito dahil ito ang dahilan upang maunawaan ng mga Israelita ang utos ng Diyos sa kanila bago nila kunin ang lupang ipinangako. Kasi may utos po ang Diyos sa kanila. Bago nila kunin ang lupang pangako. At alam niyo anong utos na yon? Basahin ko po. Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 5. Bago sila pumunta, bago sila pumasok, ito yung utos ng Diyos. Kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng iyong pinaroroonan upang angkinin ito, listen,
at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, ang mga Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Heveo, at ang Jebuseo na 7 bansang higit na malalaki at makapangyarihan kaysa sa iyo. This is the command. At kapag sila ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, again, this is the command, ganap mo silang lipulin. Ganap mo silang lipulin. Gaya ng paglipol ng Diyos na nangyari sa baha, ganun din ang gusto mangyari ng Diyos sa mga Cananeo. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, pag natalo nyo na sila, patayin nyo silang lahat. Walang matitira. Annihilate them. Zero balance. Yun ang utos. Narinig nyo yun? Huwag kang makikipagtipan sa kanila. Huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Huwag kang maging merciful sa kanila, patayin mo. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mo ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. No, kumbaga, intermarriage ba? Huwag. Sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. Upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. At mabilis kanyang pupuksain. And patuloy, verse 5, kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Gigibain ninyo ang kanilang mga dambana, inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi, inyong ibubuwal ang kanilang mga sagradong poste, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Ibig sabihin, total destruction dapat ang mangyari. Yun ang utos sa kanila. And you know what? Malinaw po dito mga kapatid, na ang utos ay lipulin sila at huwag na huwag makipaghalubilo sa kanila. Di ba? At dahil dito sa tagpong ito sa Genesis 9, maiintindihan ngayon ng mga Israelita, pati na rin natin, bakit ganito ang inutos ng Panginoon. Yun yung importance nun. No? Na ito ay hindi magbibigay ng pag-iisip sa mga Israelita, pati na rin sa atin na ang hirap naman nito. Papatayin ko yung mga taong inosente para lang magkaroon ako ng lupa. Di ba kung babasahin mo yun plainly, parang, kaya nga di ba marami nagsasabi, terror daw ang Diyos ng Old Testament. Bakit? Biruin mo, lilipulin mo yung yung tao. Wala ka bang awa? Di ba ganun lagi sinasabi? Ito yon. Ito yung Genesis 9, ito yung dahilan to justify bakit lilipulin ng Diyos ang Cananeo. No? Hindi po iyon ang may isip na natin dahil ngayon naunawa natin na ang gagawin nilang iyon ay ang judgment ng Diyos sa mga Canaanites. At yung pagsumpa ni Noe kay Canaan ay hindi pagiging malupit ng Diyos. But that is prophetic message na ang Canaan ay magiging what? Rebelde sa Diyos. At sila'y nararapat na parusahan. Yun ang nangyari. At kung papansinin ninyo, maraming tribo ang nabanggit dyan. Di ba? Dami, di ba? Isa lang yung Canaanites. Baka maisip nyo, no? Baka kasi magdulot ito ng kalituhan sa inyo. Sabi mo, kuya, Canaan lang. Bakit nandun yung Jebuseo? Nandun yun? Sabi mo kanina, Amoreo is the name of Canaanites. Now, listen to this. Genesis chapter 10. Verse 15 to 18. Ito yung magbibigay liwanag sa inyo. Genesis chapter 10, verse 15 to 18. At naging anak ni Canaan. Listen. Naging anak ni Canaan sino? Si Sidon, na kanyang panganay. At sino? Si Heteo. At ang mga Jebuseo. Mga Amoreo. Mga Gergeseo, mga Heveo, Araso, Sineo, ang mga taga-Arvad, Samareo, Hamateo, at pagkatapos ay kumalat ang mga kanang Cananeo. So anong ibig ko pong sabihin dito mga kapatid? Ulitin, dito nyo makikita na yung mga binasa kanina, bagaman isa lang doon na nabanggit ang Cananeo, actually, those are the sons of Canaan.
Okay? Si Kinaan yun. Angkan, linya ni Kinaan yun. Hindi yun magkakaiba. Okay? So ulitin ko po. Itong nangyari sa Genesis 9 ay judgment ng Diyos sa angkan ni Kinaan. At alam niyo po ba, kung babasahin natin patuloy ang Genesis mula sa chapter 11 hanggang chapter 50, the last chapter of Genesis, ang mga Kananeo ang magiging kaaway ng mga tao ng Diyos. We will see that. Mga Kananeo ang magiging kaaway ng mga tao ng Diyos. Ito po ang kahalagahan ng salaysay na ito sa pagtupad ng Diyos sa pangako ng pagliligtas. At isa pa dyan, makikita natin na hindi sa linya ni Ham magmumula ang binhi ng babae. Although nakita na natin yung kahalagahan, bakit si Kinaan ang sinumpa, isa pa sa kahalagahan na makikita natin ngayon ay malinaw, hindi kay Ham ang linya na magmumula ang binhi ng babae. That's one another thing. So, ngayon ang tanong, kanino? O, balik tayo sa Genesis chapter 9 verse 26. Tingnan nyo. Chapter 9 verse 26. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, at si Kinaan ay magiging alipin niya. Now, ano nangyari dito? Dito, in verse 26, pinuri ni Noe ang Diyos. Pinuri ni Noe ang Diyos. At sinabi niya dito, tingnan niyo na sinabi niya, ang Diyos ni Shem. What does it mean? Ibig sabihin nun, ito ay nagpapahiwatig na ang linya ni Shem ay may ugnayan sa Diyos. That's one certain thing. Ang pinapakita dito ngayon sa salita ni Noe na sinabi niya ang Diyos ni Shem ay pagpapakita or pagpapahiwatig sa atin ngayon ng linya ni Shem ay may ugnayan sa Diyos. 'Di ba? At tunay nga, kasi kung titingnan natin sa chapter 10, verse 21 to 25, pwede kayo pumunta sa chapter 10, verse 21 to 25, tingnan nyo dyan. Nagkaroon din ng mga anak si Shem. Tingnan nyo ha. Na ama ng lahat ng mga anak ni Eber. Na siyang matandang kapatid ni Japhet. Ang mga anak ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter, at Mas. Verse 24, naging anak ni Arphaxad, sina Shelah, at naging anak ni Shelah si Eber. Nagkaanak si Eber ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng una ay Peleg, sapagkat sa mga araw niya inahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. Now stop there. Verse 25. Stop there. Tingnan natin. Pansinin niyo ang mga pangalang mula kay Shem. Isa sa anak ni Shem ay sino? Verse 24. Naging anak, verse 22. Isa sa mga anak ni Shem ay si Arphaxad or Arphaxad. Kita niyo yan? Verse 22. Di ba? At naging anak ni Arphaxad in verse 24 si Shelah. Tingnan niyo yan ha? Shelah. At naging anak ni Shelah si Eber, verse 24. Okay? At isa sa mga anak ni Eber, in verse 25, si Peleg. Now, stop there. Si Peleg, ang isa sa mga. Nakita niyo yung linya? Ulitin ko lang po ha. Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg. Nakay Peleg na tayo. Now, punta kayo sa chapter 11. Verse 18. Chapter 11, verse 18. Nakay Peleg na tayo. Nastop tayo kay Peleg. Chapter 11, verse 18. Ano sabi dyan? Nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Ren. Okay? So, ibig sabihin, naging anak ni Peleg si Ren. Nakay Ren na tayo. Verse 20. Anong sabi? Nabuhay si... Ren ba to? Rio pala. Rio. Verse 20. Nabuhay si Rio ng 32 taon at naging anak niya sino? Si Serug. No? So, ibig sabihin, anak ni Serug, anak ni Rio, si Serug. And, verse 22, ano nangyari?
Nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nahor. Now, we are naging anak ni Serug si Nahor. At sa verse 24, ano sabi sa verse 24? Nabuhay si Nahor ng 29 na taon at naging anak sino? Tera. Na kay Tera na tayo. Now, verse 26. At nabuhay si Tera ng 70 taon at naging anak sina Abram, Nahor, at Haran. Abram. Sounds familiar? Sounds familiar? Opo. Mula sa linya ni Shem, nagmula si Abraham. At alam natin na mula kay Abraham, magmumula ang binhi ng babae. And that is our Lord Jesus Christ. Malinaw po, di ba? Ngayon, sa pagbabasa natin sa Genesis 9, malinaw na sa atin na ang binhi ng babae na inaasahan para sa kaligtasan ay magmumula sa linya ni Shem. Very clear. Alam ko na yan, kuya. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Bakit? Hindi nagtapos dun eh. Hindi nagtapos doon ang sinabi ni Noe. Balikan nyo ngayon ang chapter 9, verse 27. Sabi ni Noe, palawakin ng Diyos si Japhet. At ano sabi? At siya'y titira sa mga tolda ni Shem. At si Canaan ay magiging alipin niya. Paulit-ulit, no? Si Canaan, no? Alipin niya. Sinabi dito, mga kapatid, si Japhet ay titira sa mga tolda ni Shem. And this is very important. Ito ay nagpapakita ng pagkakasundo ng dalawang linya. Di ba? Siguro mo, mag-share kayo ng house, no? Kung ano yun natin. At alam niyo po ba sino ang mga taong kabilang sa linya ni Japhet? Alam niyo? Tingnan natin. Genesis chapter 10, verse 2. Chapter 10, verse 2. Ang mga anak ni Japhet, sino daw? Sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, at Sitiras. Kilala nyo? Familiar, no? At upang magkaroon ito ng sense sa atin, kailangan natin makita ano yung mga bansa na nagmula sa anak ni Japhet. Kailangan ko magbigay ng maraming oras pero shortcut ko na lang po, no? Kasi hindi kakasya yung oras natin. And again, para mag-make sense ito, alamin natin kung ano yung mga bansa na nagmumula doon sa mga anak na binanggit kay Japhet. Mula kay Japhet. At alam niyo po ba, ang ilan, hindi lahat pabanggitin ko lang yung familiar sa inyo para tapos na tayo kagad. Ang mga bansa na nagmula kay Japhet, sa mga anak ni Japhet, ay, pakinggan nyo, Asia Minor, Greece, Macedonia, Europe. Familiar? Familiar na ngayon? Familiar na ngayon? Opo. Ito yung mga bansa na kung saan makikita natin sa libro ng mga gawa na may mga mananampalataya. Ibig sabihin, sila ang kumakatawan sa mga Gentile believers. You see? Ibig sabihin, ang verse 27 ay nagpapahiwatig sa atin na ang kaligtasan, dito pa lang sa chapter 9 pala, no? Nagpapahiwatig ito na ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo na mula sa linya ni Shem, kundi pati na rin po sa mga Hentil na mula sa linya ni Japhet. Kaya ang sabi ni Noe, si Japhet ay, ano sabi diyan? Titira sa mga tolda ni Shem. Ibig sabihin, sila ay kasama sa kaligtasan ng Diyos. Not just the Hebrew, not just Israelites, but also the Gentile. Doon pa lang sa Genesis 9. Hayag na. Gentiles are also included in the redemptive plan ng Panginoon.
Sa kabuuan po mga kapatid, nakita natin sa salaysay na ito na pagkatapos ng baha, no, na siyang paghatol ng Diyos sa mga makasalanan, again, nakita natin kanina, nananatili pa rin ang kasalanan, kaya kailangan, anong pinapahiwatig nun? Kailangan talaga ang pagdating ng binhi. Yung paglipol na yun ng Diyos ay hindi yun ang solusyon. But God had a plan kung bakit yun nangyari. Pero again, malinaw na nandun pa ang kasalanan, ibig sabihin, kailangan ng pagdating ng binhi ng babae. At dito, pinakita sa atin na ang binhi ng babae ay magmumula sa linya ni Shem. And that is very clear. At pinakita na rin dito sa atin na kasama pala ang mga hentil na mula sa linya ni Japhet sa kaligtasan. Natutunan din po natin dito at nabigyan na ngayon ng linaw sa atin, bakit ang Kanaan ang lupang pangako? Bakit ganun na lamang ang utos ng Diyos na lipulin sila? At iyon ay dahil sa hatol ng Diyos sa kanilang kasalanan. Kaya nga kung titinan nyo yung title, nawa, binibigyan nyo rin yun ng ano, no? Anong title nun? Anong title nun? The Cursed Land, the Promised Land. Di ba? How the curse shaped the redemptive history or the redemptive plan of God. Nawa, magbigay ito sa inyo ng mas lalong paghanga at respeto sa Diyos at takot sa Kanya na tunay na siya ay matuwid at di nagagalak sa kasalanan. Kaya ito ay nawa magudyok sa atin na patuloy hingin sa Panginoon ang paglago sa kabanalan. At alalahanin din natin na ang tamang tugon sa mga kapatid na nagkakasala ay pagpapanalangin, pagpapatawad, pagtatama at pagtutuwid na may pagmamahal. No? Ito po, mga kapatid, ang salita ng ating Diyos. Purihin siya at tumugon tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, we bless your name and we thank you, Lord, for this very wonderful na salaysay, Panginoon. Ngayon na nagbigay linaw na sa amin ngayon, bakit ang lupain ng Kanaan ng pangako, ang lupang pangako. And hindi ito dahil basta gusto mo lang, but indeed you are moving in your providence. You are moving in accordance to your grace, mercy, and justice, na tunay na ang papaalis sa mga Canaanites ay ang paghatol mo dahil sa kanilang kasalanan. And maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita sa amin ngayon at paggabay sa amin na ang binhi ng babae ay magmumula sa linya ni Shem. And how we thank you, O Lord, na sa simula pa lang tunay na nakita na namin na ang mga hentil ay kasama nga sa plano mo ng pagliligtas. And we are very grateful, Lord, na kami po ay kasama sa iyong biyaya. At nawa, makita namin at maging paalala sa amin ang tamang pagtutuwid at pagtatama sa mga kapatid na nagkakasala. At bilang paalala din, nararapat na respeto naming mga anak sa aming mga magulang. Napakarami po ang aming natutunan, kaya maraming salamat dahil lahat ng ito ay biyaya mo, O Diyos. Patuloy mo po kaming biyayaan na ito ay aming maisabuhay na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Tayo po'y tumayo at awit po tayo ng isang himno sa pagtatapos.